At dahil marami nga tayong lettuce, pipino at carrot, so gawa tayo ng salad. So ito nga pala yung palagi ko na ngayon kinakain dahil marami tayo nabiling mga gulay, kaya kailangan natin tong kainin. At nakakatuwa nga lang dahil nga for the first time ay hindi ako nagsawa kaagad. Ang sarap pala nung carrots na kahit hindi hiluto ay talagang manamis-namis siya. Kaya dinagdagan ko na nga din to ng carrot. At saka iba pa rin pala talaga kapag ikaw ang gumawa ng sauce mo kasi alam mo kung ano yung pwede mong itimpla sa kanya. At hindi talaga siya nakakaumay at natutuwa nga ako dahil nga natutunan ko yung paggawa ng sauce na yan dahil lang din sa panonood ko sa mga mahihilig din gumawa ng salad. At kahit ano nga ay pwede mong itoppings dyan, pwedeng chicken, pwedeng egg, pwedeng tuna, so ikaw na lang ang magdi-DIY kung ano yung gusto mong. 5 tab nga lang muna yung ginawa ko para ka ako kapag ka-opening ako ay nakaredy na yan dahil hindi rin talaga biro ang maggayat-gayat ng mga ganyan. Nakakapagod din talaga at bukod sa lahat ay nakakangalay pag laging nakatayo. At saka ang pinakadelikado dito ay pag tinamaan ako ng tamad. So minsan kasi tatamaan ka talaga ng tamad, ganun yata talaga kapag ka may PCOS. Uy, dinamay pa yung PCOS, pero kasi syempre talaga minsan nakakapagod din talaga, nakakangalay sa kamay ang paghihiwa-hiwa. Kaya nga sasamantalahin ko nga yung sarili ko na gawin ito para naman pag ako ay tinamaan ng katamaran ay meron ako mahuhugot sa ref na pwede kong kainin. At nakakatuwa nga din talaga kasi hindi nga ako mabilis magutom dito. At isa pa nga ay hindi ako nahihirapan mag-isip ko ano yung kakainin ko kasi paulit-ulit lang naman to, naiiba nga lang sa topping. Pati nga si Mister ay kumakain yan. Wala naman din siyang kaarte-arte kung anong kakainin niya. Mahilig din naman siya kumain ng mga gulay-gulay. Nag-squeeze na nga ako dyan ng lemon dahil gagawa na nga tayo ng sauce. Mas pinabilis nga ang pag-i-squeeze natin dyan dahil meron tayong squeezer. At pagkatapos nga ay pipigain pa natin yan para naman makuha lahat ng katas ng lemon. Hindi talaga biro ang mag-prepare pero satisfying naman talaga kapag ka nagawa mo naman lahat at deserve na deserve mo siyang kainin dahil pinagpaguran mo siya. Dito nga pala ay gumamit ako ng cupay na mayo kasi yun lang din talaga yung gusto kong lasa. Nilagyan ko na rin ng asin, paminta at yung lemon na in-squeeze natin kanina. Yung iba nilalagyan pa ng tubig pagkatapos lagyan ng lemon para mas malabnaw, pero ako gusto ko kasi yung malapot. Mas malasa kasi siya lalo na kapag nilagay mo na siya sa gulay. Iba-iba nga ng proseso sa paggagawa ng sauce, depende na lang talaga sa trip mo at kung ano yung gusto mo. Kapag ganyan na yung consistency ng sauce ay okay na yan para sa akin. Kasi magkakatas din naman yan kapag nilagay na dun sa salad dahil nga sa pipino na nagtutubig. At pagkatapos nga niyan ay lalagyan ko din siya ng 1 tablespoon ng Greek yogurt. So nagpapasarap din kasi siya, medyo manamis-namis ang kanyang sauce. At pagkatapos ay ilalagay ko na rin yan sa maliliit na baonan at ilalagay natin sa ref dahil good for ilang days ito, pero malalaman natin kung aabot nga ba ito ng ilang araw. Kaya sana araw-araw akong sipagin sa pagpe-prepare ng pagkain ko para hindi rin nahihirapan si Mister sa pagpe-prepare